May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Classroom 40. Hapon noon nung magkukwentuhan kami ng mga SSG officers at representative na naranasin naming mga nakakatakot. Nang mag-share si Ate Bino about nung naranasan niya nung first year pa lang siya. Sabi niya, may okasyon na magaganap nung araw na yon. Nagplano silang lahat na surprise nila yung advisor nila kaya nagpaaga si Ate Bino. Literal na maaga noon. Halos mag-aalas 5 pa lang nung madaling araw. Marami siyang dala. Puros mga pang-decorate sa room nila. Kartolina, colored papers, at iba pa. Pagkapasok pa lang niya sa classroom ay nag-start na siya sa pag-decorate. Madilim pa lang noon. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, nakaramdam na siya ng hangin na tumama sa likod niya. Napatingin siya. Nagalaw rin ang mga kurtina. Pero nang lumapit siya sa may bintana at sumilip, nagulat siya nang makita niyang wala namang hangin sa labas. Wala ring gumagalaw sa labas na puno. Nagduda na siya pero dinedma na lang yon ni Ate Bino. Nagpatuloy siya sa paggawa hanggang sa nagkisap-kisap ang ilaw sa classroom nila. At para bang may nagbubulong na daw sa kanya ng oras na yun. At alam niya sa sarili niya na wala siyang kasama doon. Maliban na lang sa gwardiya na nasa entrance ng school nila. At ang classroom naman ay nasa pinakalikod at pinakaloob na parte ng school. Nakaramdam na siya na hindi siya nag-iisa. Mula noon, marami ng mga estudyante ang nakaranas ng ganong experience sa Classroom 40. Sabi nila, bata raw ang nandoon, naghihintay ng makakalaro, naghihintay ng hustisya.